Okay, pag-usapan natin tong nangyari ngayon sa alyansa na anong nangyari sa kanila na ang hindi ini-expect na itong si Bam Aquino at saka itong si Kiko Pangilinan ay bigla palang papasok nitong sa Magic 12 na sa survey kasi nito nga nabanggit ko na ay nasa labas to sila eh. Hindi talaga natin maasahan yung o magconforme tayo doon sa mga survey ng Pulse Asia, ano pa yung isa, SWO survey, Okta Research, ano pa mga survey na mga ano liyan dyan. Although Although sa mga survey naman na top 1 na itong bandang huli, hindi natinag talaga si dating si Senator Bongo. At ay ito yung lumabas sa mga ngayon itong partial result pa lang to, partial unofficial result ito, no? Bongo, Bam Aquino. Imagine si Bam Aquino nag-number 2 ha. Biglang parang humarurot ha, parang saranggula. Mula sa baba biglang tapos Bato de la Rosa. Ito si Bato de la Rosa noong kasagsagan pa lang ng umpisa ang kampanya, saan to siya banda? Sa baba. Hindi to siya nakukuha sa top 12. Sa totoo lang ha. Pumasok lang to sa top 12 itong si Bato de la Rosa na nag-number, di ko lang sure kung pang ilan to siya. Number 8 yata. Noong hinuli si dating Pangulong Duterte. So, sunod, Erwin Tulfo. Mantakin nyo, Erwin Tulfo. Number 2 ho ito. Tulfo, Bongo, Tulfo, Bongo, Tulfo. Ito yung nangunguna talaga sa survey. Imagine, nandito siya ngayon sa pang-4, si Erwin Tulfo. Pang-5, Kiko Pangilinan. Mayroon talagang, di natin inaasahan dito ha. Rodante Marcolita, expected ko to. Napapasok talaga si Rodante Marcolita. Gawa ng, ang INC is in-endorse siya. At ang madaming mga grupo na isinama sa kanilang kampanya si Rodante Marcolita. At sa mga local official, lokal na mga kandidato, sinama rin itong si Congressman Rodante Marcolita. Sunod, Ping Lacson. Soto. Ito sa bandang unahan to si Soto ha. Ito sila. 3-4-5 to sila kung hindi ko nagkakamali. Pia Cayetano. Pasok naman talaga to sa survey. Camille Villar. Ito si Camille Villar, noong sa baba din to. Pero nung in-endorse ni VP Sara, biglang gumalaw siya na umangat, na pumasok talaga sa top 12. So maganda ang resulta nito na kinampanya ni Camille Villar at tumiwalag siya dito sa alyansa. Kasi ang alyansa talaga hanggang ngayon hindi pa ito maka-sink in sila sa kanilang ginagawa nito. Dahil hindi talaga ito makapaniwala na ito pala yung resulta sa kanilang kampanya. Kasi malaking impact talaga, hindi sila nakapasok sa Visayas at Mindanao. Dito talaga sila ang medyo dito sila nahinaan ng kanilang standing. So, Lito Lapid. Si Lito Lapid na ilang beses ko ito nasabi na anong mayroon kay Lito Lapid, bakit binuto pa ito? Anong mayroon? Anong mga batas ni Lito Lapid na napakinabangan sa taong bayan sa Pilipinas? Itanong ko lang ho to. Sa bumuboto ni Lito Lapid, anong mayroon? Hindi ko maintindihan bakit isama nyo pa to pagboto. Na wala naman talaga itong nagawa. Anong gagawin na naman ito? Magbubutas na naman ang upuan sa Senado. Ay Diyos por mio, por santo. Tapos, panghuli ay Amy Marcos. Ito yung numero 12. At ito yung nabanggit ko pala ho to. Si Lito Lapid at saka itong si Amy Marcos. Ito nag-agawan kanina sa 12. Nagpalit na to sila ngayon, no? Kasi partial pa lang to. Itong si Lito Lapid ay mayroong 12,935,025. Samantalang si Amy Marcos is 12,627,749. At ang sumunod nito si Bitag
no? Kasi si Bitag, kung hindi ako nagkamali din kanina bandang maaga-aga, ay nasa top 12 ho ito pumasok, no? 11 million kay Bitag ho ito. 11,727,873. Ito ho yung kay ano, at sumunod na to si Ramon Revilla. So ito si Ramon Revilla, expected ko tong papasok, at ang nakaano kay Ramon Revilla dito, ang biglang sumingit sa kanya, ito si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan. Ito yung nagpaitsapuera sa karamihan ditong sa mga taga-alyansa. Dapat kung hindi to pumasok si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, pasok si Abi Binay. Ito yung papasok to si Ramon Revilla o si Bitag. Kasi ito yung nasa bandang unahan eh. Pero biglang nagpalit. Dito natin makikita talaga ang survey na makita natin na hindi talaga yan ang masunod. Pagdating na talaga sa eleksyon, yun talaga ang totoong survey. At ulitin ko, itong alyansa, hindi kasi sila talaga makapenetrate sa Visayas at Mindanao. Itong bandang huli na. Kasi kagagawa ng presidente na to na pinahuli nila si dating Pangulong Duterte, at dito nagalit ang taong bayan. Kaya ito si Bongo biglang boom, umangat. Talagang as in angat. Kasi dito sa nakikita ko pa lang sa partial report pa lang ngayon, ang kay Bongo is 26,222,319 votes. Ito yung niya. So ito yung kasunod niya, itong si Bam Aquino ay 20,360,601. Ito ho yung pagitan nila. So malaki-laki ang kanilang gap dito. So ito yung video ni Bongo na in-interview ni Vicky Morales at saka ni Ivan Mayrina na kinakongratulate na, pero hindi pa tapos itong bilangan sa baluta. Makakausap po natin si Senator Bongo. Hello po. Nako, siguro maaga pa rin kasi partial unofficial results, pero as early as now, congratulations to you. Mukhang so far kayo po ang top-notcher ng senatorial race na ito. Senator? Senator, can you hear me? Magandang gabi po sa ating... Opo, I can hear you. Okay. Narinig niyo ho ako kanina. Medyo partial unofficial pa ho itong mga resulta na nakikita natin. Pero so far, mukhang kayo po ang top-notcher ng eleksyon na ito. Kung magpatuloy po itong trend na ito, anong reaksyon niyo po, Senator Bongo? Unang-una, maraming salamat po sa Panginoon, kay Allah, at sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa akin. At pangalawa po sa ating sambayan ng Pilipino, patuloy pong magtitiwala. No? At of course, kay dating Pangulong Duterte na naging mentor ko po sa pagsiservisyo. Isa lang naman po ang pinaalala niya sa akin noon. Alam niyo, hindi po siya nakikialam sa amin paano po kami magtrabaho. Isa lang sinabi niya sa akin, just do what is right. Gawin mo lang yung tama, unahin yung interes ng bayan, unahin yung interes ng Pilipino. At yan naman po ang ginagawa ko. Nung unang termino ko po, ay nagserbisyo po kagad ako. After my proclamation, pumunta po ako sa nasunugan sa Caloocan, doon kami nag-budol fight. At salamat sa tiwala ninyo sa akin. Bilang isang probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Senator! Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayan. Senator, ano yung naging alas nyo looking back dito sa mga naging campaign strategy nyo, naging endorsement sa inyo ni Vice President Sara Duterte? Ano yung sa palagay nyo yung naging pinakaalas nyo dito sa pag-place nyo ng first place dito sa ating senatorial race? Senator?
Maraming salamat unang-una sa Duterte family, kay Vice President Sara, of course kay former President Duterte sa endorsement po at sa naging inspirasyon ko po sa pagsiservisyo. Ako naman po, serbisyo lang talaga. Sipag lang po. Sipag lang at unahin po natin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi po ako politiko na mangangako sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. Senator, kailan niyo huling nakausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka yung anak niyang si Vice President Sara Duterte? At kung ma-share niyo sa amin yung pinag-usapan niyo po. Si Pangulong Duterte, noong unang, last time na po namin nagkausap dahil pamilya lang po nakakausap niya, yung nasa eroplano na po siya. At nakakausap ko na lang po ang pamilya, yung anak niya, si Ma'am Hanilet, at si VP Sara po na nagkasama po kami nung meeting di avance ng PDP Laban. Ako po'y nagpapasalamat rin po sa partido, sa PDP Laban, sa mga kasamahan ko po sa Duterte. Kahit na hirap po kami, sa totoo lang po, mahirap po. Iba po yung sitwasyon namin noong 2019 na administration. Ito, sariling sikap kami. Wala kaming entablado. Kami po mismo nagtutulungan sa motorcade, sa entablado para po sa aming mga sorties, no? Ito, napaka-challenging sa akin itong kampanyang ito. Ito po ang pinakamahirap. Sariling kayod talaga to. Umpisa pa lang, pero sipag lang talaga po. At napaka-importante po yung sinseridad po sa pagsiservisyo. Senator, With all sincerity and humility. Senator, anong reaksyon niyo, no? 'Di ba kayo ang top notch nito? Usually kayo ni Tulfo, no, yung magkaribal dito sa top notch na top ranking, 5, no? Pero ngayon nangunguna kayo at medyo malayo-layo siya. Si Bam Aquino yung pangalawa. Ano yung reaksyon niyo dito? Siyempre po, nagpapasalamat tayo. Congratulations rin po sa mga possible winners, no? Nasorpresa po ako sa naging resulta. Ako naman po, sabi ko, top 3, panalo. Kasi referendum po ito sa amin bilang incumbent senator. Ito po yung performance rating namin kung nagtrabaho ba kami sa loob ng 6 na taon. Ito na yung paghuhusga sa amin kung ginawa ba namin ang aming tungkulin bilang isang senador. Ako naman po, hindi ko lilimitahan ng aking sarili bilang isang senador. Kaya magtataka kayo, kahit sa sulok ng Pilipinas, napuntahan ko na yan. Mula Apari hanggang Hulo, umabot na ako dyan sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Dahil yan naman po pinangako ko sa inyo. Gusto ko po ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung serbisyo medikal. Senator, magandang gabi at siguro pwede na akong magsabi ng congratulations in advance. Si Ivan ito. Senator Bong, ang magiging composition ng Senado, mukhang hindi ho mangyayari yung ninais ninyo na siyempre mas maraming mga kandidato ng Duterte ang makapasok. What are your thoughts on the possible composition of the incoming Senate? Magandang gabi po, Ivan, Mayrina. Of course, si Ma'am Vicky, Mayrina, no? Hindi ko pa masasabi sa ngayon. So far, 3 po ang nanalo. And meron po yung 2 possible winners, no? Ayoko munang magpangunahan dahil partial pa naman po yan. Pero yung possible na mananalo ay yung recently na adapt po ng partido. So, hindi ko pa po masasabi sa ngayon ano yung magiging bagong composition ng Senado. Ito pa yung panahon na magsisink in pa yan. Ako nga, hindi. Medyo ano pa ako. Kaya nga ako nandito ngayon sa Sangyup Salamat. Paborito ko to. Nagutom po ako. Ano pong in-order nyo? Sobrang kaba. Sige. Senator Bong, Salamat. hindi na namin i-istorbohin yung pagkain nyo ng Sangyup.
Again, congratulations. Maraming salamat sa pagpapaunlak ngayong gabi. Ganon sila, ang sabi nga niya, sariling sikap. Totoo yun. Sariling sikap ang kanilang ginagawa. Mahirap kasi talaga ang sitwasyon kapag ikaw ay nasa oposisyon. Kasi ang administration kasi nandoon sa kanila eh. Kanila lahat yan. Pera. Sabi nga, lahat na makinarya sa kanila. Mga lokal na mga official, lokal na mga kandidato, bit-bitin sila dyan. Pero itong bandang huli, nakikita natin kung ano ang nagawa sa mga local candidate dito sa PDP Laban. Ang laki ng ginawa nilang pagkabago at ito ngayon bigla nag-swing itong na ngayon, itong eleksyon na itong midterm election. At dito na parang inuntog sa bato itong mga taga-alyansa. Gulat na gulat sila dito sa kanilang sitwasyon ngayon dahil bilang taob. May mga ilan ako nakikitang nagba-vlog na sinking ang lumulubog na ang barko. Totoo, lumubog talaga ang barko ng alyansa at ito ang resulta ngayon. Hindi na to inasahan. Kaya midterm election dito magkasubukan talaga para sa preparation by 2028. Malakas ang mga Duterte. Kaya dito pa lang nakikita natin kung gaano ang suporta na mga kandidato na sinuportaan ng mga Duterte at pumasok bigla itong si Camille at saka si Amy Marcos. Ganon katindi ang suporta nitong si VP Inday Sara sa kanyang mga inendorosong kampanya na mga kandidato. Alibango tong langaw eh. May langaw kasi dumadapo eh. Dito sa amin kasi ngayon nag-umpisa ng init kaya medyo ang langaw pumapasok kaya pasensyahan nyo na yung na nasa kamera kasi pumatong. Kaya ang ganda ng resulta itong eleksyon na to. Good job.